Okay, magandang araw po sa lahat ha. Lalo na dun sa ating mga kaibigan na mga OFW na tinawag po nating bagong bayani. Okay, so alam nyo po ngayon, alam nyo naman sa Pilipinas ngayon, ang dami talagang issue tungkol dito sa ghost projects, nakawan sa kabila, turuan sa kabila, denial sa kabila, lahat puro mga artista. Okay. So mga kaibigan, dyan lang po tayo kasi ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol ditong tawag nating trust rating ni BP Inday Sara na talagang hanggang sa mga oras na ito ay talagang pinagkakatiwalaan po siya ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Okay, so mag-hi muna tayo ngayon sa inyo dahil po hindi po tayo nakapag-vlog ng mga ilang araw dahil po meron po tayong ginawang tawag ito, busy po tayo dahil po sa isa na po nating trabaho. Okay? So sa ngayon po, nandito naman tayo, nagbabalik si Mr. Latigo TV para bigyan tayo ng update kung ano po nangyayari ito sa ating bansa. Okay? So, again, magandang araw sa inyo lahat, sa mga kaibigan natin dyan sa Amerika, sa Europa, sa China, Australia, Japan, Canada, at dito po sa baba, sa Southeast Asia, dyan po sa may Thailand, sa Vietnam, doon po din sa Saudi Arabia, sa Qatar, ayan, sa Kuwait, na okay, meron na po tayong mga viewers na nanood po sa atin at nagsusubscribe. Marami pong salamat sa inyo. Siya nga pala din po sa Dubai. Marami din po tayong mga kababayan dyan na subscribe sa atin na talagang natutuwa sa bunganga ni Mr. Latigo TV na kapag nagsasalita ay talagang basang-basa ang bunganga at matinik. Okay? So mga kababayan, huwag na po natin patagalin itong pag-usapan natin. Ito po yung trust rating ng ating President Duterte. Hindi po President Duterte, hindi po President si Sara. Ang pag-usapan po natin, ito pong trust rating ni BBM at saka po si BP Inday Sara. Okay? So, alam naman po natin na ang sigalot niya sa Pilipinas ay kaliwat kanang turuan kung sino pong nagnanakaw, magkano ang ninakaw. Sabi ng isa, wala po akong ninakaw, may kinuha na akong pera. Yung mga gayon na mga usapin, yung mga denial to the maximum level na mga denial. Okay? Mga puro yan sila mga artistahin. Okay? Alam mo kung sinong mga artista. Puro talaga sila deny. Alam mo, nangyari sa Pilipinas, parang isinalang doon sa Miss Universe na puro na papakita na talagang puro maganda, mga sexy, ang mga hitsura. Yung parang okay. Pero gayon pa man, alam ng taong bayan kung sino talaga ang tinawag na hari ng mga kawatan. Okay? Kilala nyo yan. Kilala nyo kung sinong hari ng mga kawatan. Alright. So ngayon, ang pag-usapan natin, ito po ang trust rating ng Administration Marcos at saka ni BP Inday Sara Duterte. Ang trust rating na ito o survey ay nanggagaling po sa Pulse Asia. Kahapon lang po ito inilabas na talagang, okay, ready na po kayo, talagang nakakuha si BP Sara ng 56%. Ayun, po tayo, 56% po ang nakuha ng ating mahal na BP Sara Duterte. Samantala, itong ating tinawag na BBM o kilala sa BBM ay nakakuha po ng 36 na trust rating. Ano kayang gawin natin dyan? Diba? Pagtawanan. Ayan. Alam mo kasi mga BBM, kahit ano pa ang sasabihin mong magdi-deny ka to the max, maghuhugas ka man ng kamay na para kang si Poncio Pilato, alam po ng taong bayan na ang lahat ng sisi ay mapupunta sa inyo. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng chain of command? Hindi nyo po pwedeng sasabihin na wala akong alam, hindi ko po tinignan, ako po ay kampante, o paano chiche burit siyang pinagsasabihin.
hindi na po yung katanggap-tanggap dahil po bilang isang Pangulo ng bansa ng Pilipinas, kayo po ang huling taong sisilip noong ginawa ang GAA o budget for the year 2025 na talagang nakita po ng ating dating mahal na Pangulong Duterte na ang dami po talagang bakante or vacant. Okay. So ngayon, tinanong po si BBM, bakit hindi nyo po tininan? Alam mo ang sagot ng animal na yan, paano ko yan babasahin ang 4,000 pages? Sa bagay naman, ano bang alam mo, BBM? Ano bang alam mo? Basahin ang kanyang 4,000 pages. Tama naman si BBM eh. Paano niya babasahin? Sasakit lang ang ulo niya. Mabuti pa, ngumingi na lang siya. Diba? Mas mabilis pa, diba? Kesa basahin yung 4,000 pages. But anyway, nangyayari na po ang lahat. So, gaya ng sinabi ng mga political expert, dito na natin nakikita ang totoong pagkatao ng mga Marcos at ang mga kumampi kay Marcos mula sa Kongreso, Senado. Yun, nakikita po ng taong bayan ang totoo nilang kulay. Kumbaga sa kanta, I see your true colors. Okay. So ngayon, ito pong trust rating ng ating mahal na Vice President Sara Duterte ay talagang nagpapakita na wala na pong makakaharang sa kanya kung ngayon ang eleksyon, talagang matatalo ni VP Sara itong si Bubu M. Okay? Matatalo talaga si Bubu M. Bakit? Kasi po, ang ugali po ni BBM, wala po talaga siyang pakialam. Kaya kung naintindihan nyo, aking mga kababayang Pilipino sa ibang bansa na nanonood ngayon, kung naintindihan nyo at kung marunong man kayong bumasa, si BBM po ang presidente, pero ang gumagalaw sa kanya, si Tambaluslos na speaker. At ang gumalaw naman sa kabila, pagdating sa religious group, yung asawa niyang si Lisa na tinawag Lisa Tanas. So, ibig sabihin, kung titingnan natin, ito si Marcos, ang kanyang dalawang espiritu, si Romaldis at saka si Lisa. So, yun ang nangyari ngayon sa Pilipinas. Kaya nga ang kalabasan ng kanyang administration, nagkakalit-silitsi. Okay? So, mga kaibigan, huwag po tayong tumigil sa pagdarasal na sana malampasan natin ang pangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Ay pagdasal po natin na sana mauntog. Sana madulas si Bibi. Hindi po ganun. Okay? Ipagdasal po natin na sana si BBM ay magnilay-nilay na at iisipin niya na talagang wala na pong naniniwala sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Kahit ano pa ang gawin niyang pagpapaliwanag, abay ang taong bayan sarado na, bulag na, ayaw na siyang tingnan sa lahat ng aspeto o sa anggulo na gusto niyang ipaliwanag sa mga Pilipino. So mga kaibigan, panalo po ngayon ang ating mahal na Pangulo, sana sasabihin ko, sorry. Malay mo, ilang araw na lang kako bago mag-November, malay natin, baka maging president ng ating mahal na VP Sara Duterte. Okay, palakpakan ko natin. Alright, so itong nakuha ni VP Sara ngayon na 56% trust rating ay nagpapatunay na talagang pinagkakatiwalaan, marami pa pong nagmamahal sa mga Duterte. Ayan po, marami pong nagmamahal sa mga Duterte. Okay?
kahit po nakakulong ngayon ang ating mahal na Pangulong Duterte Digong, okay lang po yan dahil alam ng mga taong Pilipino, kayo po na nanood na ang katotohanan ay kahit kailanman ay hindi pwede itago ng kadiliman. Okay? Ay hindi pwede harangin ng kadiliman. Ang katotohanan ay magsasabi kung ano ang totoo. Yun po ang ibig sabihin. So mga kaibigan, ito pong trust rating ng ating mahal na VP Sara Duterte ay napakalaking sampal sa mga kritiko niya, sa mga kumukwestiyon sa kanyang kakayahan, sumira sa kanyang pagkatao, na alam naman natin, ang dami binato kay VP Sara. Ano daw si VP Sara? Lukarit, ano pa daw yun? Brat, ano pa, basta ang dami. Ayoko nang isipin kung ano yun. But it's okay. Ibato na nyo na ibato ang lahat ng paninira kay VP Sara. Pero lagi nyo tandaan, si VP Sara, kahit saan magpunta, ay para siyang artista. Talagang kaway na kaway. VP Sara, lo, inday, ganon. Pero si BBM nitong nakaraang araw na pumunta dyan sa may Davao Oriental, nako, kumakamay si BBM. Alam mo siguro ng mga tao, Sara. Kaya tuloy, nagalit itong luko-luko na Tulfo na hindi ko maintindihan. Bakit nga ba siya nagalit, Nagalit si Tulfo, itong kapatid ni Erwin Tulfo, doon sa kanyang kababayan na taga Manay, Davao Oriental. Kasi pala itong mga Tulfo brothers ay ang nitibo nila Mandaya, o yan, taga Davao Oriental. Abay, pagsabihan pa naman niya ng mga taga Davao Oriental na wala daw mudo. Ayan, wala daw kayong mudo, Tama po ba yan? Wala daw kayong mga respeto. Ang tanong, sino ka? Sino ka? Okay. Ba't mo pagsabihin ng kababayan mo? Hindi ka nga kilala nila Tapos yan, magsasabi ka na dapat nga sana daw may tawag nito, may disiplina ang mga taga Davao Oriental sa Manay nang pumunta daw ang kanyang amo na si Bubuy. Okay? Kasi nga siga ng mga tao doon, Sara. Wala po kayong magawa, Mr. Tulfo. Kung magkano po ang natanggap nyo kay Marcos, sa inyo na po yon. Pero lagi mo tandaan, darating ang panahon na ang parusa ng Diyos ay mararanasan mo hanggang sa kaapwa-apwan mo. Dahil kumampi ka sa isang taong demonyo. Lagi kong sinasabi, ang taong kumampi kay Marcos na alam naman natin na demonyo si Marcos, marami na pong ginagawa siyang hindi na po katanggap-tanggap sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Pero merong mga religious group, kagaya ng CBCP, ang leader ng simbahan na Katoliko, itong mga pare, mga madre, obispo at kardinal, na hindi mo maintindihan kung bakit sila kumampi kay BBM. Natural, ito, yan, money. Ayan, yun po yun. Dahil nabigyan po sila ng pwesto ng Administrasyon Marcos at nagka-money. Alright. Kasama rin nila ng mga leaders ng simbahang Katoliko itong kanilang best friend na mga organization, itong grupo po ng Komunistang Party List, kagaya ng Anak Pawis, Mayuonog, Gabriela, Student League, Kabataan Party List. O yun. Best friend po yan ng leaders ng simbahang Katoliko. Dahil sila po ngayon ay tawag nito ay nag-uusap at talaga nagkakampi-kampihan sila, na kung napansin nyo noong dumaan na September 21 nung may rally sa Metro Manila, ay talagang hindi po sila sumigaw ng Marcos resign. Bakit? Bakit hindi sila sumigaw ng Marcos resign? Kasi po kapag si Marcos ay natanggal sa pwesto, alam naman natin
na ang Vice President, nakasulat po yan sa batas, na ang Vice President ay siya po ang uupo bilang siyang President ng Pilipinas. Ayaw ng simbahang Katoliko na si VP Sara ang umupo bilang temporary president. Ayaw na ayaw nila yan. Kaya pala nung rally, hindi sila sumigaw ng Marcos resign. Marcos resign. Kasi po, kapag natanggal si Marcos, si VP Sara ang uupo. Ayaw na ayaw nila kasi kung naalala nyo, talagang galit na galit noon ang ating mahal na President Duterte nitong leaders ng Romano Katoliko dahil po nung kapanahon na ng kanyang administration ng PRRD wala na pong pinagagawa. Puro paninira, batikos sa kabila, batikos sa kanan kay President Duterte. Kaya nga, ang tanong kasi rito, ang bansa kasi natin, kung hindi lang laging nakikialam itong simbahan ng Romano Katoliko, ang bansa sana natin ay meron talagang tinatahak na tamang daan. Kaso lang, lumalabas ngayon, para tayong sumayaw ng cha-cha, one step forward, one step backward. Pwede na sana tayong, papunta na sana tayo sa pagbabago dahil dinisiplina noon ni President Duterte ang mga Pilipino dahil itong nakakasuka at delikadong droga na talagang sabi ni Tatay Digong noon, nung panahon niya, umabot pala ang drug user ng 8 million. Isipin mo yung 8 million na yan. Kung ikaw ang presidente, anong gagawin mo? Alangan naman patungan nyo ng Biblia, tapos kinabukasan, nagbabago na itong drug addict. Wala pong ganon. Wala pong ganon. Kaya ang galit ni Tatay Digong, dahil lagi siyang tawag nito, kinukontra ng simbahang Katoliko, sinabi ni Tatay Digong noon na, panay nyo kontra sa aking administration, wala naman kayong ambag. Dapat nga sana, dahil kayo ang panay kontra ng aking administration, dapat sana tumulong kayo kahit man lang mag-abot kayo o mag-donate kayo ng rehabilitation center para naman itong mga drug addict na mga miyembro nyo, yung sabi ni Tatay, yung mga miyembro nyo, yung drug addict, miyembro nyo ng Romano Katoliko, para sana sila gumaling. Pero wala naman kayong ginawa. Kahit kayo ang pinakamayamang religious group sa Pilipinas. Yun po ang lagi nating maalala noong kapanahonan ng ating mahal na Pangulong Duterte. Pero ayos lang yun. Dahil si Tatay Digong na nasa dahig, na nakakulong, lagi nating iisipin, hindi po natutulog ang Panginoon. Gagabay at gagawa ang Diyos na maging magkakaroon ng hustisya ang ating mahal na Pangulong Duterte. Hindi man ngayon sa araw na ito, pero gumagalaw po ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagdarasal para po sa kaligtasan at katarungan, hustisya po sa ating mahal na Pangulong Duterte. At itong trust rating na nakuha ng ating mahal na Vice President Sara Duterte na 56% na galing po sa survey ng Pulse Asia, ito po mga kababayan ang magpapatunay na talagang sa mga oras na ito matatag, hindi natatakot, napaka matatag uli ang Duterte na ating minahal. Si Sara Duterte po ang magdadala ng Pilipinas para sa katotohanan at tamang pag-unlad, totoong pag-unlad ng ating bansa. Kasi ngayon, ang utang po ng Pilipinas ay umabot na po ng 17 trilyon. At sa akin lang ito kapag hindi bumaba si Marcos, yang utang na yan ay madadagdagan pa ng ilang trilyon dahil mangungutang na naman yang si Marcos next year. Bakit po?
ang kita ng ating bansa ay hindi po sapat para po tustusan ang lahat ng mga proyekto ng ating bansa. Naintindihan natin? So ang gagawin nitong si Marcos ay uutang ng uutang ng uutang na naman, at ang pinaka-worst nito, baka ipanakaw na naman niya sa kanyang mga kaalyado para hindi siya patalsikin sa pwesto. Ganon lang yon kung naintindihan natin. Kaya magdasal po tayo ng magdasal. Sana mula sa oras na ito, mula sa araw na ito, makikita na natin ang tinatawag nating umagang kay ganda. Okay? Marami po tayong narinig na may mga pagkikilos hanggang sa katapusan ng Oktubre nitong 2025. Dahil ang mga tao ngayon ay hindi na po naniniwala sa lahat ng pinagsasabi ni Marcos dahil sabi ng mga Pilipino, puro yan kasinungalingan. Okay, so mga kaibigan, uulitin ko, magdasal po tayo sa ating may kapal na sana'y protektahan ng ating bansa, na ayaw sana natin ng madugo na mangyayari sa ating bansa, na ang hangad lang po natin ay ang tawag nito, tahimik, matiwasay lang na panawagan ng Marcos resign para po sa pagbabago ng ating bansa. Dahil ikaw at ako ay naniniwala na kapag hindi bumaba sa pwesto, ang pagbaba ni Marcos sa pwesto ay diyan lang natin makikita ang pagbabago ng ating bansa. Diyan natin makikita ang tiwala ulit ng ibang bansa sa atin, dahil ang tingin na ng ibang bansa sa atin, lahi talaga ng Pilipino ang magnanakaw. So, ang gagawin natin dito, magdasal po tayo na sana maintindihan ni Marcos na panahon na dapat siyang bumaba sa kanyang pwesto para pangunahan ni VP Sara ang ating bansa, para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno at maibalik ang tiwala ng ibang bansa sa Pilipinas. Yun lang po ang paraan, at sa gayon mabilis po natin maikulong ang mga galamay ni Marcos pagdating ng panahon. Tama po. So, kung meron po kayong gustong i-comment, pwede po kayong mag-comment dyan sa baba. And pakiusap ko lang po sa inyo, ating mga kaibigan, kayo po na nanonood, i-share niyo po ang ating channel. Sabihin niyo mga kaibigan niyo na i-subscribe tayo, Mr. Latigo TV, para po makatulong tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na may sakuna. Kahit konting tulong maiabot natin sa ating mga kababayan. Tama po. Marami pong salamat sa inyo. Sana'y nasa magandang kalagayan kayo. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, lahat sa inyo na nagtatrabaho sa ibang bansa, tinawag po talaga kayong bayani ng ating bansa. Sa makatuwid, ang inyo pong pinadala sa mga anak nyo dito sa bansang Pilipinas, ang tax po niyan ay malaking tulong sa bansa para wag po tayong tumagilid o dumaos-os na mahirapan ang ekonomiya ng bansa. Kayo po ang nag-angat kahit papaano na wag tumagilid ang ekonomiya ng bansa. Kayo po na ating mga kababayang OFW na tinawag na bagong bayan. Kaya saludo po ako sa inyo, kababayan, kung saan man kayo ngayon, saang bansa man kayo, marami pong salamat sa inyo.
Hanggang dyan lang po tayo. So magbabalik po tayo next time. Marami pong salamat. Subscribe my channel and share my channel at mag-comment na rin kayo. Marami pong salamat. God bless and assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Thank you so much. See you next time po.